Magandang araw! For today's video naman ngayon mga mare ay pupunta tayo sa tabing dagat dahil nga kukuha tayo ng ubod ng pudak at isasahog nga natin ito sa ginataan at gagawin natin itong ubod. Ganitong ubod nga mga mare yung kukunan natin at masarap nga kako itong igata sa alimango. Abay kahit hindi nga alimango yung ilahok nyo dito ay talaga namang sus Mariosep, mapapadamak talaga kayo. Kaya naman for today's vlog ay samahan nyo kami sa ilang mga kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. High tide nga ngayon o taib kung tawagin dito sa amin, kaya naman napakaganda nga ng view palabas dito sa dagat. Sumakay nga lang ulit pala kami dito sa aming dilos o baruto at gumagana nga ulit yung makina nito kaya naman mabilis kaming tumatakbo ngayon. Dati nga mga mare, itong ilog na ito ay hindi naman ganito kalawak o kaluwag, kaya lang ay nitong mga nakaraang mga buwan, taon ay talaga namang lagi nga ditong bumabaha, kaya naman kada baha ay talaga natatabag yung lupa at ganito nga yung nangyayari, lumuluang yung mga ilog. Malapit na nga kami dito sa tabing dagat at eto ngang lugar yung pagkukuhaan natin ng mga pudak. Marahil nga mga mare ay ilan nga sa inyo ay hindi alam na pwede palang gulayin yung ganitong mga uri ng halaman. Pero ito nga mga mare ay talaga namang inuulam namin noon pa. Ganito nga mga mare yung hitsura ng pudak at ang bunga nga nito ay kahawig ng pineapple o pinya at kapag hinog na nga yung bunga nito ay kulay kahel na nagpupula. At sa hitsura nga ng dahon nito mga mare ay talagang kahawig din talaga halos siya ng pandan. Ang pinagkaiba nga lang mga mare ay yung mga dahon nito ay mayroong mga tinik. Pero okay nga lang yan mga mare at hindi naman yung dahon ng ating gugulayin. Yung pinakang ubod nga lang yung kukunin natin dito at tatanggalin nga natin yung mga dahon na iyan mamaya. Sa mga hindi nga po pala nakakakilala sa ganitong halaman, itong halaman po na ito ay tinatawag dito sa aming lugar na pudak at sa Tagalog naman po ay tinatawag nila itong pandanos. At sa English term naman ay screw plant tree ang tawag nila dito. At talaga namang ito dito sa aming lugar ay ginugulay nga ng matatanda at kahit nga kami ay talagang ginugulay namin ito. Yung lasa nga nito mga mare ay maihahalin tulad mo rin sa ubod ng niyog. Ang pinagkaiba lang nilang dalawang mga mare ay yung ubod ng niyog ay medyo matamis at ito namang ubod ng pudak ay hindi. After nga namin makakuha mga mare ay eto nga yung hitsura ng ubod. Yung nasa sa gitnang parte nga mga mare yung kukunin natin diyan at dapat nga yung nasa sa may bandang dulo din yung ating kukunin nang para hindi siya mapait at saka makati. Mas maganda yung mga malalaki talaga. Ano. Ito, pakita mo. Yung mga idol, di ba makati din to? Sobrang kati. Ito yung ubod na igagata natin. Yan. Yan, papakita namin yung proseso kung paano. Ganito nga mga mare yung hitsura ng ubod ng pudak at iyan nga mismo yung gugulayin natin at igagata sa mga alimango na nahuli natin nung nakaraang araw. Sa pagkuha nga nito mga mare ay advisable na magsuot kayo ng mga long sleeve or jacket dahil matinik nga yung kanyang mga dahon at pwede nga kayong masugatan. Much better na rin nga mga mare kung gagamit kayo ng mga gloves at dahil nga sobrang tinik nito ay talaga namang yung mga kamay ninyo ay pwede nga magbaak-baak dahil sa mga tinik. Tapos na nga kaming kumuha ng mga pudak mga mare kaya naman pauwi na nga kami sa bahay. Itong pudak nga mga mare ay medyo makati. Pero hindi naman totally makati kagaya ng gabi. Kapag magpaplano nga kayong kumuha nito mga mare at manggugulay din kayo nito ay dapat yung walang bunga yung kukunin ninyo na ubod at saka yung mga ubod na wala ding masyadong sanga. At sabi nga ni na tatay kapag ganoong ubod nga yung nakuha ninyo dito sa pudak ay talaga namang makati at saka may pait. Pero nakakain pa rin naman kaya lang ay syempre pag kukuha kayo nito ay mas maganda talaga yung single na sanga yung kukunin ninyo at saka syempre yung mataba yung mga dahon para malalaki yung ubod. Pagkadating nga namin sa bahay ay eto nga at binabalatan na namin yung mga ubod na nakuha namin. At ganito nga la ang mga mare yung pagbabalat ng ganitong mga ubod. Tinatanggal nga laang namin sa unahan yung mga dahon na kulay green na may tinik. Pag na-remove na nga ninyo mga mare yung mga green na iyan ay talaga namang magiging kulay puti na nga iyang ubod na iyan at pwede nang gayatin dahil malambot na. Kapag mag-a-attempt kayo na maggulay ng ganito mga mare, ina-advise ko po sa inyo na dapat ay nakahanda na agad ang tubig na may asin bago ninyo hiwain yung mga ganitong ubod nang para hindi mangitim kagaya nitong nangyari sa amin ngayon. Ay matatanda nga ang kasama ko at kahit nga daw iyan ay maitim ay okay lang at iyan na may wala naman halos na bawas sa pagkalasa. Ginagayat na nga namin itong mga ubod na nabalatan nila at hindi nga namin agad yan naibuntog sa tubig kaya naman ganito na nga yung nangyari at ganito na nga yung kinalabasan. Ay kagaya nga ng sabi ko yung mga kasama ko ay hindi naman maaarte at matatanda na kaya ayos nga daw
araw laang na umitim at iyan daw naman ay hindi halos nabawasan yung pagkalasa. After nga namin mahugasan yung mga ubod ay eto nga at isinalang laang namin yan sa kawali na may tubig at asin at pinakuluan nga laang namin yan ng mga ilang minuto. At pagkatapos nga niyan at kumukulo at malambot na itinanggal nga laang namin yung tubig at pagkatapos ay dinala namin ulit yan sa gripo dahil kailangan nating hugasan ng 3 ulit at pipigain natin yan mga mari para mawala yung mga pait. Yung iba nga dito mga mari kapag nanggugulay ng ganitong ubod ng pudak ay talagang mas gusto pa nila yung durog na durog. Nakala mo nga ay style lang sinantol. Pero kami nga mga mari ay gusto namin na yung ganito, yung tipong parang may kakagatin ka talagang malalasahan na ubod. Kailangan nga mga mari after ninyong malaga at mapalambot itong ating mga ubod ay kailangan hugasan nga yan ng 3 ulit o pwede pang ang higit pa, depende sa inyo kung kayo ay sinisipag nang para matanggal nga yung mga pait ng kahapon. Yung pait pala ng pudak at saka nang matanggal na rin yung mga kati-kati. Diyan nga sa pagpipiga mga mari ay kailangan gamitan natin talaga ng puwersa para naman matanggal at ma-squeeze yung mga lasa na hindi natin gusto dito. Nakatatlong hugas na nga kami diyan mga mari at pagkatapos nga ay nagsalang na ulit kami dito sa isang kawali ng gata. Syempre hindi kumpleto kung wala ang ricado kagaya ng luya at bawang. Pagkatapos nga niyan mga mari ay eto na. Eto na nga yung ating isasahog, yung mga nahuli nating alimango noong mga nakaraang araw na talaga namang mataba. At wag nga kayong mag-alala mga mari dahil hindi pa po ako maha-high blood dahil ako po ngayon ay talagang low blood. Sa isang kawali nga mga mari after natin maipagsama lahat ng mga ricados kagaya nga nitong bawang, luya at saka paminta ay eto nga at lalagay na natin yung ating mga alimango. At bago ko nga po makalimutan ay shoutout nga po pala kay Ma'am Janice Herrero, Dante Marceliano ng Quezon City, Kim Garcia, Adrian Borabsborn, Jan Miranya, at Kay Bert Lang. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panunood. At sa lahat din po ng mga nanonood at nagpapalo, maraming salamat po sa inyo. After nga natin mapagsama-sama lahat ng samya, inilagyan ko pa nga yan ng salay pampatanggal ng langsa. At syempre mga mari, ilalagay na rin natin itong ating ubod. Bali, luto na rin naman iyan at malambot na kailangan na laang niyang ma-adapt yung lasa nitong mga pangsahog. Malapit na nga yung maluto mga mari, kaya naman nilagay ko na nga itong isa pang kaka na gata. Dahil ako nga ay nakukulangan sa sabaw at gusto ko nga nito ay talagang maisasabaw at ibabahog ako sa aking kanin. Naikwento ko na nga din po pala sa inyo na itong pudak ay talaga niluluto dito sa lugar namin pero sa YouTube po at saka sa Facebook ay wala pa po kaming nakita na nagluluto nito. Pero dito nga po sa aming lugar ay talagang ito ay ginagawang pang-ulamin lalo na nga po kapag kaamihanin. And so far, wala pa naman po kaming nababalitaan na natitegi. Thank you. Tita Malo! Bye di po. Salamat. Sarap pa yung ubod. Lasa-lasa ng alimango pati ubod. Kain mga idol. Ito na. Kakainin na namin yung pudak. Kumakain na nga kami at kain tayo mga mare. Isang proof nga iyan mga mare na tayo ay napakayaman sa mga halaman at biniyayaan tayo ng Lord ng napakaraming halaman na pwede nating gulayin basta maging maingat at mapag-search ka laang. At hanggang dito na nga lang mga mare itong aming video. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood. Follow for more. Bye-bye. Ingat. See you on my next vlog.